They need to score a scintillating win. Si Manny kasi nakilala as a fighter na explosive ending parate. Kung si top rank promoter Bob Arum naman ang tatanungin, hindi dapat gamitin ni Manny ang kanyang estilo nung laban nila ni Juan Manuel Marquez. Di raw kasi malayong matalo siya ni Bradley. Pero sa mata ng mga eksperto, yamado si Manny. Mas kaunti raw kasi ang distraction sa training ni Manny, lalo na't naging mas relihiyoso ang pambansang kamao. As with regards to, yun nga, kung nagkaroon siya ng problema sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang may bahay, siguro naman dahil nga kung nagbago na nga, etong si Manny Pacquiao, siguro ngayon, wala na yung mga ganong-ganong problema, di ba? Renzong Kiko, News 5. Sabi nga, kung may tiyaga, may nilaga. Ito marahil ang nasa isipan ng mga mag-aaral sa isang liblib na paaralan sa Tanay, Rizal. Para lang makapasok sa eskwela, kailangan tawirin ng mga estudyante ang 5 bundok. Alas 6 pa lang ng umaga, nag-uumpisa na ang biyahe ng 8 magpipinsang ito. Dalang kanilang mga bag, sabay-sabay nilang nilalakad ang mga 20 kilometro papunta sa kanilang eskwelahan. Ang tumatayong leader ng grupo, si Kimmer V. Alrenas. Nasa edad na 13, siya ang pinakamatanda sa magpipinsan. Magkakaiba po ng gising. Meron pong, ako po alas 4 po magising, yung iba po alas 5. Araw-araw, hindi biro ang kanilang paglalakad. Ang kailangan nilang tawirin, 5 bundok lang naman. At ngayong tag-ulan, dagdag pa sa kanilang kalbaryo ang makapal na putik. Sa kabila nito, walang pahinga ang mga bata hanggang marating nila ang ilog nito. Sa gitna ng mahabang paglalakad, lumalabas kahit saglit ang pagkamusmos ng mga estudyante. Sa ilog na ito, araw-araw silang naliligo bago pumasok sa paaralan. 1 kilometro na lang mula sa ilog, tirik ng araw nang marating ng mga bata ang kanilang paaralan. Ang Rawang Elementary School sa Sitio Cutyo ng Tanay, Rizal. Kaso pagdating sa eskwela, pagkatapos ng mahabang lakaran, isang problema pa rin ang kailangan nilang tawidin. Gutom. Si Kim, swerte na raw kung makapagbaon ng kanin. Minsan po wala, minsan po tinapa, tsaka po itlog. Sa 8 oras na klase, wala ni isa sa mga bata ang naging pasaway. Kaya ang mga guro ng Rawak, puro papuri lang ang masasabi sa sakripisyo ng kanilang mga estudyante. Mabusog lang ng aralin ang kanilang mga isipan. Porsigido talaga silang matuto. Kahit wala silang baon, kahit naglalakad sila ng malayo, araw-araw sila pumapasok. May kasibihan nga ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. At sa mga batang tulad nila Kim, nananatiling buhay ang pangarap ni Rizal. Para po paglaki po, makatulong sa magulang ko po, tapos mapagtapos yung 2 ko pong kapatid. Naglabas na po ng official statement ng clothing company na Bayo tungkol sa kanilang kontrobersyal na ad campaign. Nagsorry po ang kumpanya sa mga na-offend sa campaign na tinagurian nilang What's Your Mix. Hindi raw nila sinasadyang magmukhang racist at naniniwala silang 100% na maganda ang mga Pinoy. Nagpapasalamat din sila sa mga sumuporta sa kumpanya. Pero hindi pa rin nagpapaawat ang mga netizen tungkol dito sa kabila ng debate kung racist ba o ang ad nito o hindi. Dumarami ang nang-trip sa kampanya na yan. Binuhay nila ang pelikulang Robocop na umunay 50% machine at 50% human. Pati po ang theater actor na si Bernardo hindi nakaligtas. Kasi nga, 50% Bernardo, 50% Bernardo. Parang sa kanya totoo, no? Nasama rin po si Claudine Barreto na umunay 50% actress at 50% action star. Pero alam nyo, Paolo Cherry, ang pinag-uusapan ngayong gabi talaga ay yung labanan sa Sunday ni Pacman. At nagpupustahan ang mga netizen, hindi sa kung matatalo o mananalo si Pacman, kung hindi, kung knockout ba ang magiging laban. Balik muna sa inyong dalawa. Thank you, Joby, para sa mga interesting bits na yan mula sa internet. So, ano masabi mo doon sa campaign? Mukhang effective dahil maraming nakiride on. In a way, diba? Talagang sumikat yung kampanya na yon.
50%. Mamaya na yan. Sige. Oo. Trivia time muna tayo. Kung si Congressman Manny Pacquiao ay pinakilala sa pagiging kampiyon niya sa 8th division ng boxing, tanong, sinong boksingero Pinoy ang unang nagkatitulo sa middleweight division? Ito po ang mga pagpipilian natin. Si Francisco Gulledo, alias Pancho Villa, Gabriel Flash Elorde o Seferino Garcia. Ang sagot, maya-maya lang. Susunod, pasaherong buntis nanganak habang nakasay sa LRT. Pagsaklolo sa kanya, sa pool sa CCTV. Sa good news naman, mantikang pamprito ng ulam sa bahay pinoproseso daw para maging diesel sa sasakyan. Touchscreen sa harap, touchscreen sa likod. Phone na see-through ibinida sa Japan Expo. Sa showbiz naman, mga kandidata ng Miss World Philippines rumampa ng nakabikini. At Hannah Montana star na si Miley Cyrus engaged na. Kung kanino, alamin po natin sa pagbabalik ng Pilipinas News.